Tinataya 10% ng gross domestic product ng Pilipinas ang nagmumula sa sektor ng agrikultura, kaya naman isa rin ito sa pangkaraniwang laman ng talumpati ng Pangulo sa mga nagdaang SONA niya. At nitong Lunes nga, dalawang pinirmahang batas ni Pangulong Duterte ang kanya inilahad para sa ating mga magsasaka. Yan ang pag-uusapan natin kasama sa Department of Agriculture Secretary William Dar. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Willie. Sec. Martin, good morning at happy SONA, post-SONA, nandito rin ako ngayon sa Cabanatuan City at mayroon activity dito po ng National Food Authority. We inaugurated two big warehouses. 100,000 capacity po ang itong Tigwa 100,000 capacity itong NFA warehouses. So we are in the field as well. Congratulations, Sec. Willie. Unahin ko nang itanong ito, how satisfied were you with the speech of President Duterte sa kanyang huling SONA noong Lunes? May mga gusto ba kayong marinig sana na hindi nabanggit ng Pangulo? Well, yung nasabi na po ng ating mahal na Pangulo, let me highlight yung related sa agriculture, yung pasasalamat niya sa mga frontliner in regards sa food supply chain. So alam ko na kasama po ang sektor ng agrikultura yan at iba't ibang departamento at iba't ibang institution sa gobyerno. So NFA kasama yon, mga regional field office natin. At nagpapasalamat nga ng Pangulo na in spite of the pandemic ay walang problema sa sapat na pagkain. May sapat na pagkain. Now, number 2 po, Sec. Martin, nabanggit rin ng ating mahal na Pangulo yung batas na rice tarification law at yung mga components yan, may RCEP na nagbibigay ng 10 billion pesos at yan this has help and will continue to help yung rice farmers, not only the rice farmers, ay itong consuming public kasi mas mababa na ang presyo ng bigas sa merkado at yung pagsasabatas nito, yung pagsuporta sa rice industry ay malaking development sa ating bansa. Now, the third part of his mentioning relatedly to agriculture ay itong Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. This is Republic Act 11524. So I have always said before na itong Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay this is a game changer that will modernize the Philippine coconut sector. And there are a good number of components or interventions under this act that will really shape the future of the coconut industry. Sabi ko nga, itong coconut industry ngayon ay sleeping giant, only contributing 4% sa gross value added in agriculture. So with now itong investments every year, starting 10 billion para sa iba't ibang components, ay ito na yung sinasabi po natin na this is now the time for the coconut farmers and the whole of industry to really benefit from all their efforts. And lastly, may nabanggit of course ang ating mahal na Pangulo na yung promise niya na free irrigation. At alam naman natin na ang makikinabang po ang mga nasa agrikultura, mga rice farmers, and other farmers. So these are very important
initiatives of the Duterte administration. Sec. Martin. Sec. Willie, sa ngayon ba ay nasa na ang milyong-milyong piso na binanggit ng Pangulo para pondohan ang programa para sa mga coconut farmers? Alam ninyo, dun sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act, ay inahanda po natin, kagaya po dun sa pipili po may selection process sa mga farmers na representing them in the board. So ongoing process. Number 2, yung listahan ng coconut farmers ay ina-update, coconut farmers. Para sa ganon ay yung mga ayuda na ibibigay through this law ay very foolproof yan at makikinabang dapat yung coconut farmers. So in due time within the Sec. Martin ay maumpisan na yung mga iba't ibang components ng Trust Fund Act na ito. Sec. Willie, nabanggit nyo kanina itong rice tarification law. Sa kabila ng magandang intensyon na matulungan ang mga palay farmers natin, marami rin ang bumabatikos dahil sa anilay import policy daw ng pamahalaan. Ano po ang masasabi niyo dito? Dapat malaman ng madla, Sec. Martin, the country today only produces about 90% of rice requirement po natin. So to be food secure, yung kakulangan na 10% ay yun po ang inaangkat ng pribadong sektor. Now, let me add, there is a new record rice harvest last year at the level of 19.4 million metric tons. And that brought us to 90% sufficiency level. Now, with additional resources coming from government, we are targeting additionally 1 million metric tons more. Panon ay pupunta na yan sa 95%. At ang mga datos natin ngayon, itong first semester taon na ito, ay record harvest na itong first. At sana tuloy-tuloy dito sa second semester para by the end of the year, if we reach 20 million metric, ito ay talagang record bagong harvest ulit sa rice production. Sa ngayon ay ilang palay farmers na ba ang nakinabang at inaasahan pang makikinabang mula sa RCEP na ito? Alam niyo yung RCEP, mayroon mga probinsya na dedicated para doon sa inbred rice at iba't ibang components yan. So, sa more than 1 million na yung nakikinabang sa RCEP. Pero meron naman tayo other components or other national rice production programs. So last year we had a total budget of 30 billion at this year ay almost the same. So yung iba't ibang probinsya na nagra-rice production din ay mayroon tulong din na galing sa sa regional feed offices natin. Ito yung accomplishment sa RCEP para lang bigyan natin ng diin itong bagong batas na rice tarification law, and part of that is the Rice Competitiveness Enhancement Fund. Sa mechanization, number of machineries procured ay 15,858. Number of machineries delivered ay 11,802, and number of farmer beneficiaries na nakareceive na ng makinarya ay 220,371. Now, dun sa pamimigay naman ng seeds, yung inbred seeds,
ay malaki na rin ang naitulong ay dito sa seeds in terms of bags distributed sa itong dry season 2021, 1.6 million bags. At itong wet season ay nasa 920,293 bags. Number of beneficiaries, itong dry season 2021, 661,567, and wet season 2021, 375,292 farmers. And estimated area planted, dry season 2021 ay 780,267 hectares, and wet season for now, meanwhile, is 438,830. Now, sa credit component naman, individual farmers, 6,840, farmer cooperatives, 113, farmer cooperatives as borrowers, 15,508. Now, sa extension, ito yung pang-apat po na component ng RCEP. Trained specialists, 336. Trainers, 10,423. Trained farmers, 71,962. Trained seed growers, 1,259. And we have also established farm schools, 101, distributed IEC materials to 2.86 million level, reached farmers of KSL activity ay 1.27 million farmers, and assisted and monitored farmers cooperatives and associations for enterprise development, 1,858. So umarangkada na, umaandar na ang RCEP, Sec Martin, at kasama ng iba't ibang programa sa rice, kagaya ng hybrid rice production na mas mataas ang productivity levels by almost 2 metric tons per hectare. Maraming salamat po at mabuhay kayo, Secretary William Da. Maraming salamat ulit, Sec Martin, at siguro mensahe ko na ulit ay we are still in the fight against COVID-19. We should not slacken. Let's continue and move forward to do plant. Ito yung ating pangsangga sa kagutuman, at para sa ganun, mas mataas po ang ating food production levels para mas malabanan po natin itong pandemya na nandito pa rin sa ating bansa. At alam po natin na may pag-asa pa tayo, at ang sektor ng agrikultura ay nagpapakita ng magandang performance in spite of all of these big challenges. Ang tawag ko yan ay perfect storm, pero properly budgeted and supported and properly invested by the private sector, and with our partners from LGUs working together with us, ay malalalampasan po natin itong mga iba't ibang sakuna na nandito po sa ating bansa. Tulong-tulong lang tayo. We have to rise as one. Maraming pong salamat. At yan po muna ang talakayang hatid natin ngayon, Secretary Willie, at magandang umaga po sa inyo. See you all tomorrow, USEC Rock. Thank you, Secretary Martin, at mag-ingat po kayo dyan.